Kumusta mga kapwa ko mag-aalaman? Magandang araw sa inyo. Kumusta ang buhay-buhay natin? Sa ngayon, pupunta tayo sa farm natin dun sa Cavite, Laguna, yung The Big Leaf Farm. Para tignan natin yung ating mga inaalagaan doon, mga lettuce, yung ating mga alagang hito. Tignan natin kung ano ng status nila. Siguro, tansya ko, yung ating mga lettuce doon ay for harvest na kasi nung 2 weeks na hindi ko siya napuntahan ay medyo malalaki na sila, kaya possible for harvest na sila ngayon. I-check din natin. So mamaya papakita ko sa inyo kung anong status nila, so samahan niyo ako mamaya. Magandang umaga mga ka-farmer, nandito na tayo ngayon sa Cavite, Laguna. Yung ating mga trapal pan, mapapansin nyo, madudumi na silang lahat. Kailangan nating palitan ng tubig para maging malinis yung ating mga hito. Mamaya, naubusan lang kami ng asin, pero lalagyan din namin ito pagkatapos namin silang palitan. So, gagamit na lang tayo ng tabo kasi medyo madami sila. Matagal kasi pag suction yung gagamitin natin. So, tatabu-tabuin ko lang muna. Siguraduhin lang natin na hindi kasama yung mga hito kasi baka may madala. Tatapusin ko lang ito at mamaya papakita ko sa inyo kung ano lang itsura pag napalitan na natin para maging visible na yung mga hito natin. Samahan niyo ako mamaya. Basta ulit mga ka-farmer, tapos na tayo maglinis ng ating mga hito. Makikita nyo medyo malinaw na yung mga tubig, malinaw na natin nakikita yung mga hito. Ngayon, lalagyan lang natin sila ng dahon ng saging ulit kasi yung huli natin nakalagay masyado nang madulas. Madumi na, kaya nanguwalit kami ng dahon ng saging na ilalagay natin, hindi lang sinungan nila. Lalagay lang natin ito dito. Yung magsisilbing silungan ng ating mga hito, yung dahon ng saging na yun. So, mamaya bibili lang kami ng asin para malagyan ulit namin itong tubig, madisinfect ulit natin yung ating mga hito. Yung pakain nila mamaya na lang kapag kumbaga na kapag pahinga na sila kasi stress pa sila kasi nagpalit tayo ng tubig. So mamaya samahan nyo lang kami ng pag magpapakain na tayo. Magandang hapon mga ka-farmer. Bili tayo ng asin, konti nga lang. Lalagyan na natin ito dito sa ating mga hito. At pagkatapos nito, papakain natin sila. Yung paglalagay, tansyahan na lang. Ihagis lang natin ito sa tubig nila. Nakakatulong to para mag-disinfect natin yung tubig natin. So, kung saan na naman itong matutunaw, kasi pag gumagalo naman yung mga hito natin, makakalog yung tubig. Kaya yung asin matutunaw yun. Pagkatapos natin dito, ay handa lang natin yung kanilang pakain. Tapon pa. Sabi lang natin. Ubusin ko na lang itong isang plastic na ito dito para bibili na lang ulit tayo ng bago sa sunod kasi medyo may kamahalan ng asin dito sa amin. Bibili lang tayo sa ibang lugar na mura ang asin. So, inubos na natin yung asin dito. Ngayon, papakain naman tayo ng ating mga hito. Papakain tayo ngayon ng hito gamit itong ating starter na feeds. Halos mauubos na ito. Medyo malalaki na naman yung hito natin kaya susunod natin yung ating grower. Ubusin lang muna natin itong starter natin para mapalitan natin siya ng grower. Pagpapakain, hinahagis natin siya.
magandang magpakain ngayon kasi kanina nagpalit tayo ng tubig. Nakalipas na naman ng ilang oras kaya ang mga hito natin hindi naman masyadong stress. Kaya pwede na silang pakainin. Medyo marami pa rin tayong starter. Hindi natin maubos kasi madami na yung nasa tubig. Pag kasi dinagdagan pa natin, baka dumami na yung maging ammonia. Makakasama sa ating hito kapag kagano'n. Kaya obserbahan lang natin to kung kailan nila mauubos. Kung sakaling may mga matira dito, mga nakalutang, kailangan nating tanggalin yun. Kumbaga, siguro mga 2-3 araw, pwede rin natin silang palitan. Yun lamang guys. Hindi pa nakain yung ating mga hito kasi mas active sila kapag kagabi. So mamaya yung mga nakalutang na pigs natin, kung makikita nyo sa tubig, yan sila sa tubig. Mamaya makakain naman yan ng ating mga hito. Ngayon nga lang hindi pa sila masyadong active kasi may araw pa. So ngayon tapos na tayo magpakain dito, pupunta naman tayo doon sa ating greenhouse. Samahan nyo ako. Basta mga kaparmer, nandito na tayo sa ating greenhouse. Kung makikita nyo, tama yung ating naging hula kanina na kung lettuce natin ay for harvest na. Lalaki na sila masyado. Kailangan na nating mabenta. Kasi gugulang sila kapag hindi pa natin sila nabenta. So, itong mga lettuce na ito, marami naman tayong pamalit pa ng mga punla ulit. Kaya lang hindi na lettuce itong iba. Itong mga basil natin, mga mint. Siguro susubukan na rin natin itong melon natin kasi medyo lumalaki na rin to. Nagkakabulaklak na yung iba, kaya kailangan natin sigurong subukan sa hydroponic. Yung iba ililipat naman siguro natin sa lupa. So mukhang na-insekto lang ang ating mga tanim ngayon kasi naubusan ng dahon yung ating mga celery. Nakakuha ulit tayo ng broccoli na medyo maliit nga lang pero i-harvest na rin natin kasi dumidilaw na siya. Kailangan na natin kunin. So, i-harvest natin tumayamayang konti. Kunin lang natin yung ating paggupit. Gunting. Ang ating mga bok choy ay medyo malalaki na rin. Pwede na rin i-harvest yung iba. At yung mga pechay bagyo natin siguro ang mukhang medyo matatagalan pa. Doon sa ating mga broccoli naman, hindi na natin naabutan yung isa, bumulaklak na. Hindi na natin na-harvest, sayang. At itong iba, yun, nagkakameron na rin to, gaya itong isa, medyo maliit pa nga lang. Pero harvestin din natin ito pagkatapos. Mga kaparmer, nakakuha rin tayo ng saging. Medyo malalaki ito sa saging na ito. Kumain lang tayo ng isa kasi may hinog na. I-harvest natin itong ating broccoli. Pinugupit lang naman ito. Tanggalin lang natin yung mga dahon-dahon na excess. Yung dahon naman pwede natin gawing fertilizer din ng ating mga halaman sa nakatanim sa lupa sa labas. Yung iba, kinukuha itong body nitong broccoli kasi kinakain din daw. So siguro dadamay na lang natin para nga rin masarap. So na-harvest na natin. Yung ibang nagtatanim nito, hinahayaan pa nilang mabuhay pa yung puno ng ating broccoli kasi bubunga pa daw. Pero sa kaso kasi namin, masyadong maedad na itong puno. Siguro may factor yung klima natin. Kasi itong amin, inabot to ng halos 7 buwan bago bumulaklak. So ang karaniwan naman 3 to 4 months lang sana. So
ngayon, panluto na tayo, chop suey. Lagyan sa saging. So yun mga ka-farmer, na-harvest na natin yung ating broccoli. Ngayon, papakita lang namin ng malapitan yung aming mga lettuce na mga tanim dito, mga for harvest na ito. Pati itong mga nasa gawi dito sa likod ko. Harvest na namin to para maibenta na natin. Medyo hinapon na nga lang tayo ngayon, kaya siguro sa susunod na video papakita naman namin sa inyo kung paano magpunla ng mga lettuce natin at saka yung iba pa nating mga tanim dito. Siguro pagtutunan natin ng pansin sa susunod na video natin kung greenhouse, kasi sa ngayon inayos lang namin yung sa hito kasi nga halos sa 2 linggo kami hindi nakapunta dito. Nilinis lang namin yung kanilang paglalagyan, tsaka nilagyan namin ng asin, tsaka pinakain namin. So sa susunod i-harvest natin, magtatanim tayo ng mga gulay naman dito sa ating greenhouse. Mag-focus naman tayo sa ganong topic. Yun lang muna mga ka-farmer ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayong lahat.